Eto mga kababayan, pakinggan ho natin yung issue ni Bato de la Rosa. Nagtuturo na ho, Oh, ako hangga't maaari ho, hindi ko ho kino-content si Martin Romualdez kasi sinasabi nila, bayaran ka ni Martin. Tingnan niyo ho lahat ng aking mga content, mga kababayan. Hindi ko ho na iko-content yung si Martin Romualdez. Bakit to? Wala namang issue no? Oh, wala namang issue. Kaya yung mga maiinit na issue po, yun yung mga tinatopic natin. Eto, maiko-content na natin ngayon kasi in-issue ni Bato de la Rosa. Pakinggan niyo po, mga kababayan. Asahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Naku, talagang hindi. Ayan mga kababayan, ultimo po si Bato de la Rosa. Ang hindi na lang po naniniwala, no, na ise-serve ang warrant of arrest ng International Criminal Court yung pong mga yung mga followers po ni Kiburat, mga kababayan. Yung mga followers po ng Kojik, yung mga OTAP supporters, sila na lang po ang nagsasabi, mga kababayan, na puro naman kayo ICC wala namang dumadating Pero kung titingnan nyo ho, mga kababayan, yung mga politiko nila, yan, wala na po. Stress na po, mga kababayan. Halos yun na po ang laging lumalabas sa kanilang bibig. Isa-serve na ang warrant. Gagamitin sa amin ang mga taong ito, no? Para sa ICC, para i-serve ang warrant. Stress na po. Pero okay lang, sige, panghawakan niya yung sinasabi niyo na hindi matutuloy yung ICC. Nakatutok si Tina Panlibanter. Sa mga pagdinig ng Comidcom panel sa mga isyu ng droga, pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni de la Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon ang speaker umano ng Kamara at ang intensyon umano makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Una-una, mga kababayan, syempre ang nanguna po dyan, yung mga kaanak po, kamag-anak nung 30,000. Ano po? Biruin mo, sabi ni Bato de la Rosa, ano lang naman yan? Collateral damage lang naman yan mga yan. 30,000 collateral damage. So yun po ang mangunguna dyan, mga kababayan. So pinapakinggan lang po ng House of Representatives itong mga tao na ito. Naku, napakadami nga, marapat yata talaga na ating investigahan po. Sino po, sa tingin nyo, sino po ang mangunguna dyan, mga kababayan? No? Siyempre yung mga kaanak na nawala ng kamag-anak o mahal sa buhay, sila po ang mag-uudyok dyan. Sila po ang pupunta dyan para umpisahan yung mga ganyang investigasyon. Mga kababayan. Bakit ini-issue ni Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez, mga bossing? Di ho ba? Uuna ba yan? Meron pa bubang mas mauuna na magsalita ganito na lang? Si Martin Romualdez pupunta doon sa bahay-bahay o ipapatawag yung mga di umanong nabiktima ng EJK. Tara, ganito, umpisahan ko yung ganyan. Pwede ba yun? Hindi ho, mga kababayan. Yung mga kaanak na tumatangis, umiiyak, na naniniwala po sila na sila po, o yung kaanak nila, mahal nila sa buhay, nabiktima nung extrajudicial, mga kababayan. Yun po, kaya nako, eto siguro, ang namumuliti ka talaga, si Bato, nagtuturo na lang. Sino nasa likod ditong mga komite na ito? Sabi dito, ayan, basahin natin. Kung sinong nasa likod nitong committee na ito ay yung Speaker of the House, di ba? Okay? At alam ko, the same person na nagkumbinsi sa mga opisyal na gustong bumaliktad at mag-execute ng affidavit laban sa amin ni former President Rodrigo Duterte para sa ICC. Tuloy. Ay yung Speaker of the House, di ba? At alam ko, is the
citizen person Oh. na nagkumbinsi. Yung mga opisyal na gusto Oh. bumaligtad at mag-isigit ang pinapit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong I'm expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigasyon ay pwede nila itong gamitin laban sa amin doon. Kinakabahan. Tingnan nyo, kayo na lang hindi kinakabahan mga Kojik supporters. Ano? Si Bato de la Rosa, kabadong-kabado na. ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Hinihinga namin ng pahayag si Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. Kung i-accuse nila si speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Especially kapag yung mga ebidensya ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like this. Kong, maputol kita dyan. Speaking of nagluluto ng ebidensya. Tanungin natin, Kong, sino ba talaga yung mga gumagawa nung mga nagtatanim ng ebidensya? Na, inamin po ha. Inamin, galing sa bibig. No? Ebidensya, nagtatanim kami yan. O kayo na dyan sumagot sa comment section kung sino yung sa tingin ninyong gumagawa ng ganun. Speaker, mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. Yung mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. No? That's the only requirement that we have. Kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ang Quadcom ng liham mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We receive a letter, no? Marami sa mga Ayaw na lang umattend ni Congressman Paulo Duterte. Ano? Pinapatawag di ba siya sa Quadcom din? Para dun sa doon sa magnetic something. Pinapatawag din. Attend na lang, di ba? Parang hindi din po nalalayo ito yung sa sinabi ni Baste Duterte na pangarap kong masampal si General. Pangarap kong makasampal ng isang general. Si General sa reklamo nyo, 7 araw na. Yung mga kapulisan diyan kasama si General Torre diyan sa labas ng Kojik. Hanggang ngayon po, hindi pa din po tinutupad ni Baste Duterte ang abot kamay niyang pangarap na masampal ang general. Parang ganun din po ba? Si Paulo, ayaw na lang umattend sa Quadcom? mga sinasabi doon questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na na-receive namin yun nung mismong hearing na. And medyo 3 pages ata yun, so hindi na namin na-tackle siya. But definitely we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ang pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito ng kanyang mga abogado. Para sa GMA Integrated News. So no comment din sila. Mga kababayan, gustong kuhanin yung kanilang yung kanilang sagot. Pero mas pinili po na hindi muna at hawak pa yung papeles ng kanilang mga abogado daw, mga kababayan. So, sa madaling salita, no comment lang din ho, mga bossing. No comment, BP Sara sa West Philippine Sea. Si Baste Duterte nung sinagot ni General Torre tungkol do sa balak niyang pananampal, naging no comment na din. So ngayon po, pati po si Pulong, no comment na din po siguro, mga kababayan. Family no comment na ba to? Si dating Pangulong Duterte, hindi pa naman Lagi pang nagko-komento. Lagi pa pong mayroong pambanat yang si dating Pangulong Duterte. At kayo po ay namin, mga kababayan. Lagi po namin kayong i-update sa mga balita, sa mga tungkol po sa political, mga kababayan. Okay? So 2,833 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share. At doon po
sa mga napili namin, mga bossing, no? Napili namin para po dun sa birthday month, ipapadala po namin yung inyong mga kahit papaano, GCash, sa GCash, hindi na kami makakapagpapadala ng ano dyan sa inyo, hindi na kami makakapagpadala ng cake dyan. Kayo na bumili ng cake ninyo, no? Papadala na lang namin sa inyo sa GCash, doon po sa mga nag-send nung kanilang ID, no? Na may katunayan na sila ay nag-birthday nitong August. Ayan po, i-announce po namin maya-mayang konti lang po. Muli po, mga kababayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Doon sa mga magbe-birthday ng September, ganun din po ang gawin nyo. Meron po kaming Mark Ramos Facebook. I-send nyo lang po doon na katunayan na birthday nyo ng September 1 to 30. Kung nandoon sa loob nun, send nyo lang po. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.